Okay, so Vice, ano po yung nag-transpire today sa ating session? Ngayong session natin ay ka-51st session ng Sangguniang Panlalawigan. Marami tayong agendas. Most specifically, highlights po ng session natin ay naaprubahan po sa kalawang pagbasa ang ordinansa po ng pagbawal ng pagpapalipad ng drone sa lalawigan ng Laguna. Pangalawa po ay isang ordinansa po mula kay Bukal Kaala Adahar tungkol po sa ating fisher folks. Pangatlo, pagbati ng isang congratulatory resolution sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa kanilang ika-112 na anibersaryo ngayong coming July 27. Kanina, nagkaroon ng privilege speech ang isa sa ating mga board members, si Carla Adahar, tungkol po sa manifestations niya na mga nade-delay na sweldo daw po ng mga doktor. At sa pagkakataong yan ay hiniling niya na ito ay mga imbestigahan at nag-interpolate ang ating board members, board member Bernadette Olivares, and she claimed that if there will be an investigation, kinakailangan, syempre meron din tayong written complaint na kung sino or valid complainant tungkol sa allegations ng pagdadelay ng sweldo. I'm saying allegations sapagkat allegation lamang ito at hindi pa natin alam kung ang tunay na katotohanan tungkol dito. At ito yung naparefer po sa Committee on Health. So, Vice, kanina po, base po sa privilege speech ni Bukal Carla, na yun nga, merong mga nadidinig na sweldo, but ito po ay base sa isang reklamo na pinadala sa kanila. So, paano po magbibigyan ng solusyon kung meron nga po na ganitong reklamo ang ilang doktor ng probinsya? Well, ang ginawa po natin ay nai-refer po natin to sa Committee on Health. Ang tamang solusyon nito para mapag-aralan ng oversight function. Nagamit ang oversight function namin, ito ay naparefer na sa Health. Ang committee chair na po ng Health ang gagawa ng investigasyon na kung saan ay ipapatawag niya ang proponent na nag-privilege speech at hahanapin kung sino ba talaga, kung meron ba talagang tao na hindi nasweldohan o hindi pa nakakasweldo o meron pa kulang ang dokumento, dapat ma-rectify. Pero mas maganda rito, sa tamang proseso talaga ay dapat talaga ay meron tayong verified complaint. Ngayon, kung talagang tatakot po ang complainant, ayaw magpakilala, pwede naman natin gawin nga anonymous complainant po. Yan. At pagdating na investigasyon, doon na lang siya pag-aaralan ng committee. Yun lang po. Mabuhay po kayo.